Hi guys, meron akong gustong ikwento sa inyo. Ito ay pawang kwento lamang ni Auntie Ja. Pero tingin ko na magkakaroon kayo ng realization dito. So, si Aling Marites at ang 5 beses. Ayan. So, ayun yung title. Si Aling Marites, meron siyang 3 anak na binubuhay. So, malalaki na yung anak niya. May 2 high school, tsaka may 1 grade 6. Ngayon, gabi-gabi siya nagdadasal. Napakasipag ni Aling Marites magdasal na sana, Lord, bigyan mo ako ng opportunity or pagkakakitaan para makatulong sa akin financially. Lalo na lumalaki na yung mga anak ko, lumalaki na rin yung gastusin ko. So as single mom, mahirap sa akin na ma-provide lahat ng pangangailangan nila. Kaya Lord, please, tulungan mo ko na makaahon sa hirap. O, diba? Naipag-pray mo na rin ba yan? Of course, lahat tayo nagpipray ng success o nagpipray na makaahon sa kahirapan. So ngayon, may pinadala si Lord 1 beses. Ito yung unang beses. So, unang beses, pinadalang siya ni Lord ng chance. Yung BFF niya, dumating sa bahay niya. Nag-alok, sabi sa kanya, BFF, yung sister ko may ginagawang online business. Ang daming kumikita, ang daming yung mayaman dito. Dito tayo yayaman. Sumabay ka na kasi next week, sasali na ako. Gusto ko, sabay tayo. Para sabay din tayo yayaman. May mga BFF ba kayo na ganyan? Yung mahilig sa mga negosyo. Yung mga risk taker, mahilig mag-alok sa inyo ng kung ano-ano. Pero this time, maganda yung inalok sa kanya. Pero ang sabi niya, wrong timing ka naman BFF. Magpe-pray na lang muna ako kay Lord kung ayan ba talaga para sa akin yan. Ngayon, napagod na lang yung BFF niya, umalis. Kasi ayaw niya. Pangalawang beses, kasi nag-pray siya kinagabihan yun. Sabi niya, Lord, bigyan niyo ako ng sign, Lord, na ito ba talaga yung para sa akin? Nanalangin na naman siya. Bigyan niyo ako ng opportunity, Lord. Pangalawang araw. Kapitbahay naman niya dumating sa kanya kinabukasan. Hindi niya close yun, ha? Yung kapitbahay niya. Chismis niya pa yun, pero lumapit sa kanya. Sabi niya, huy, kapitbahay. Meron akong nabasa na webinar online na tungkol sa financial freedom. Baka dito na tayo makaahon sa kahirapan. Atin tayo. Off-cam naman daw, libre lang to. Marami daw manonood. Tara, atin tayo. Baka eto na yun. Ngayon, ang sabi niya sa kapitbahay niya, baka scam yan. Magpe-pray na lang ako kay Lord ng right opportunity. Ngayon, nag-isip na naman siya ng negative, baka scam daw, di umalis na si kapitbahay. Si kapitbahay na lang tuloy yung umattend ng webinar. Pangatlo, kasi yung gabi na yun, nag-pray na naman siya. Lagi siya nagpe-pray, di ba? Ang sipag ni Marites mag-pray. Yung pangatlo, sabi naman niya, yung ex-colleague naman niya, bigla siyang chinat. Sabi niya, uy, nakita kita, napadaan ka sa wall ko. Sabi niya, may ginagawa kong online business ngayon, kumikita na rin ako dito. Baka bet mo rin kasi, syempre, kailangan sabihan kita dahil kakilala kita. Tsaka naging magkaibigan rin naman tayo. Yung nagtatrabaho pa tayo. Gusto kong i-share sa'yo yung opportunity kasi gusto ko makaahon ka rin sa kahirapan kasi subok ko na yung sistema eh. Ito na yun, baka makatulong din sa'yo. Ngayon, ang sagot niya, ang swerte mo naman, sana ako rin. Pwede sa'yo, sabi naman ng ex-colleague niya. Sabi niya, sige, maghihintay na lang ako muna ng miracle para makapagsimula ako dyan. Kasi wala pa ako ngayon. Miracle daw hintayin niya. Pagpe-pray niya raw mamayang gabi. Ayun na naman siya sa pag-pray niya. Hindi ginagabihan. Nag-pray. Lord, bigyan niyo po ako ng pampuhunan ko. Lord, ang dami na naman niya pinagpe-pray. Ano ba talaga yung right opportunity para sa akin? Binigyan na, 3 beses na yun ha. Ano pa rin daw yung right opportunity? Di ngayon, dahil mabait si Lord, may awa si Lord, pinadalahan na naman si Marites ng pang-4 na chance. Yung pang-4 na chance, ayun na yung after 1 week na. Bumalik ulit yung ex-colleague niya. Kasi di ba sabi niya, wala daw siyang pampuhunan. Ngayon sabi ng ex-colleague niya, huy friend, ex-colleague, meron palang naka-promo ngayon para makapagsimula ka na. Grab mo na to. Kasi minsan lang magka-promo yung company namin para makapagsimula ka na. Para kumita ka na din dito. At balang araw, sabay na tayo maging successful. Ngayon, sinagot na naman niya. Sabi niya, wala akong time ngayon. Time naman ngayon yung problema niya. Yung nakaraan, pera.
Ngayon time naman. Wala akong time ngayon. Siguro hindi pa panahon para gawin ko yan. Dinapagod na lang yung ano niya. Sabi na lang ng ex-colleague niya, babalik din to kapag naging successful na siguro ako. Sige, hayaan ko na lang muna siya. Siguro binulungan din ni Lord na hayaan mo muna kasi ayan na yung sagot niya sa binibigay kong chance eh. Di pinabayaan na lang siya ng ex-colleague niya. Nagdasal na naman siya. Yan na naman siya sa pagdadasal niya. Umiiyak na siya. Lord, ano ba talaga, Lord? Sabi niya, nagmamakaawa na siya, Lord. Naririnig niyo po ba ako? Kine-question niya na si Lord. Kung naririnig ba siya, bakit hindi siya binibigyan ng miracle na para umasenso? Diba? Yung pang 5 chance naman. Ito, malupit kamag-anak niya na yung lumapit sa kanya. Kumikita na yung kamag-anak niya. Willing talagang siya tulungan step by step para hindi na sa utang ng utang. Kasi nakikita yung sitwasyon niya, tsaka nakikita na yung mga anak niya lumalaki na. Talagang willing i-guide. Pero ang kailangan lang, gawan niya na paraan yung puhunan. O, diba? Syempre yung ano niyang kamag-anak niya, ginawa ng paraan para mabagong buhay. Gagawan niya lang ng paraan para matapos na yung kahirapan niya. Tutulungan siya step by step. Nilapitan siya ngayon, sabi niya sa kamag-anak niya, mangingi muna ako ng sign kay Lord kung ito na ba talaga. Ayan na naman siya. Humingi na naman siya ng sign kay Lord, tsaka ako nagagawin niya, basta hingi muna ako ng sign. Pag may sign, sure ako na magsisimula ako dyan. Di ba 5 na yung sign na binigay, pero ang dami niyang dahilan. Di ba? So ngayon, parang kwento ko lang sa inyo to, kasi naranasan di ba ni Auntie Jan na ilang opportunity na din ang dumaan sa akin na kala ko hindi ako naririnig ni Lord, pero naririnig niya pala ako. Ilang beses na pala siya nagbigay sa akin ng chance. Hindi ko lang talaga tinatanggap. O, di ba? Tapos magko-question ako kay Lord na bakit sila binibless mo? Bakit ako hindi? Hanggang ngayon, struggle pa rin ako sa pera. Si Ali Marites, struggle pa rin sa pera. Hindi alam kung kanino na naman mangungutang. Lumalaki na yung mga anak niya, lumalaki na magka-college na, wala pa rin siyang stable na pagkakakitaan. Nakabase pa rin siya sa fixed salary niya. Habang may dumadating na mga chance sa kanya, lagi siyang may dahilan. Diba? Kasi walang miracle na mangyayari. Diba? Nasa Diyos nga yung awa, nasa tao yung gawa. Parang susi yan eh. Yung susi, binigay sa'yo ni Lord, walang silbi ang susi niyan kung hindi mo bubuksan yung pintuan. Tama? Hindi mo mabubuksan ang pintuan sa success mo o para makaahon ka sa kahirapan mo kung hindi mo gagamitin yung susi. Diba? Walang silbi yung susi. Kasi lagi kang nagno-no. O, diba? So, yun nga guys, gusto ko lang iparealize sa inyo na never talagang nagkulang si Lord na magbigay ng sagot sa mga problema natin. Minsan kasi tayo yung may kulang para gawin ito. Kahit ano pang dasal mo, yes, nagdadasal ka na mabigyan ka ng right opportunity, pero pag may pinapadala sa'yo, hindi mo ginagawa. O, diba? Naririnig ka ni Lord, pero hindi mo ginagawa yung pinapadala niya. Hindi yan mapapagod si Lord na bigyan ka ng chance hanggang gawin mo yung bagay na yan. Pero kung lagi mong pinagpapabukas o lagi mong inaayawan, dun ka nakabahan. Baka matulad ka kay Marites na hanggang ngayon struggle pa rin sa pera. Diba? Lumaki na yung anak niya, magka-college na yung anak niya, saan niya kukunin yung pang tuition, yung mga gastusin, single mom pa siya. No? Binibigyan tayo ni Lord ng mga chance. Kasi alam ni Lord na kaya natin yan. Alam ni Lord na magiging successful ka dyan, kaya niya yan binigay sa'yo. Diba? Doon na lang eh. Mag-isip na tayo eh. Ano na? Ano ka na? Matakot ka na. Pag yung buhay mo mismo in the future ang magtanong sa'yo, bakit ganito yung buhay na nangyari sa atin? Mismo sarili mo na yung tinatanong mo. Diba? Tapos questionin mo si Lord, bakit hindi mo ako bilinis? Tumanda na ako na ganito pa rin ako. Hindi. Tayo may problema. So yan ha, ang opportunity parang susi yan. Kung di mo bubuksan ng pintuan na gamit ng susi, walang silbi ang susi. So, yun na naman guys. So, maraming salamat sa mga nakinig. So, wag lang tayo puro pray. Nasa Diyos na ang awa, nasa tao po ang gawa. So, pray tayo, then immerse natin kung ano yung binigay na right opportunity ni Lord sa atin. So, yun na naman. Thank you.